Okay, alright yan. Welcome back sa Rapido TV at kumusta po mga kaibigan. At ito nga muli na naman po tayong gagawa ng isang reaction video. At ito nga mga kaibigan, nakita po ninyo dyan sa ating screen Ayan po meron pong isang kalbo na tao dyan mga kaibigan sa ating screen. At siguro ay hindi rin po ninyo masyadong nakilala mga kaibigan. Siya po si S. Uji Buyeng Rimulya na muli pong nagbabalik mga kaibigan. At dito nga sa kanya pong pagbabalik ay ang una po niyang tatrabahuin ito nga si Congressman Pantaleon Alvarez mga kaibigan. At ito nga mga ginagawa din po na mga rally ng maisog na pinangunahan nga ito ni dating Pangulong Duterte mga kaibigan. Kaya ayan po, wag na po natin itong patagalin at panoorin na po natin ang video na ito. Secretary Boying Rimulya, good morning! Good morning! Good morning! Welcome back! Welcome back! Binabati lang natin si General Inspector General. Miss na miss talaga nila si Uji Buyeng Rimulya mga kaibigan. Oo, siyempre. Congratulations. Ang pulis na mga pulis, ha? Pulis na mga pulis. Delikado mga pulis dito. Mas matulis to. Matulis to. Delikado raw ang mga pulis mga kaibigan na ilan na pong wanted na hindi pa nga nahuli-huli mga kaibigan. Talaga itong si Uji Buyeng Rimulya ay magaling din po magpatawa mga kaibigan. Alam po naman natin na nung hindi pa siya nagkasakit halos po araw-araw natin ito makikita sa mga TV, sa mga press con, dahil talagang mahilig po itong si S. Uji Buyeng Rimulya magpa-press con mga kaibigan. Marami po siyang mga sinasabi na wala naman pong nangyayari, di ba? Katulad nga doong kay DJ Bantag na sinasabi po niya ay nasa 99% na po mga kaibigan, pero hanggang ngayon nga si DJ Bantag ay wala pa rin pong nakakalam kung saan nga ngayon. At yung si Arnie Tives, di ba mga kaibigan, matagal din po, halos kasi isang taon din po mga kaibigan na nahuli doon po sa bansang Timor-Leste. Pero nung una po na inimbestigahan yung kaso ni Arnie Tives ay ganun din po ang sinasabi po niya na nasa 99%. Ngayon naman po dito ay iba na naman po ang kanyang mga sinasabi mga kaibigan. Matulis mga kaibigan. Nakakatawa talaga itong si Uji Buyeng Rimulya. Okay, ayan, patuloy pa natin ito. Direk, kumusta ka? Tusok ka, abutin mo lang ito. Tusok. Pag hindi ko kayo nag-iingat dito kay Inspector General Tusok-tusok. May kalalagyan kayo. Kalalagyan. It is just like asking Dracula to guard the block. Grabe talaga magpatawa itong si Uji Buyeng Rimulya mga kaibigan. Teka, kami nagbibiruan lang dito sapagkat alam niyo naman Sabado ng umaga napakarami ng mga balitang matitindi nito mga huling araw. Pagka Sabado gusto namin nag-enjoy lang ng konti. Relax. Diba? Check Boying, kumusta ka? Ayos. Bye. Back to work. Back to work. Ano ba? Pwede na ako mag face to face pero facing in. Ganun ba? Tinatanong ng marami, ano daw gagawin mo kay Speaker Pantaleon Alvarez Ha? Ano ba yung statement na yun? Basta we're investigating it. Ito yung mga bagay na hindi mo pwede parampasin kasi baka mawili. Hindi maganda Hindi maganda. Yung statement na Iba talaga ito. withdrawal of You do not trivialize government. And you do not trivialize coming from an stability of a democracy. Kasi Never do that. Coming from an ex-speaker and the Ano yan? Qualifying circumstance yan. Baka mahulog na naman ito sa isang terorista, itong si Congressman Pantaleon Alvarez. Pagka government official ka. Maximum penalty abutin mo dyan. Tsaka mabigat yun, hindi Yung penalty. Office. Maraming penalties na kasama yan. ganun. So paano iniimbestigahan ngayon ng DOJ? Delikado. Yeah, we're gathering the complaints that are there coming from different sectors. And based on that, we're now gathering the footages
the different footages that can be authenticated para pwede natin i-present as evidence. Kasi malinaw naman yan. Hindi naman But magsasisinungaling. of course, he will have due process. We will ask him to answer. Yun lang naman yun. Basta may complaint, answer siya. Sagot lang siya. Yun ang mabuti, di ba? Kasi yung mga ganyan, hindi mo nakakatulong sa atin yan. Dami-dami yung problema ngayon. Katulad niyan, kakagaling lang ho natin dun sa Region 7. Hindi na laro yung ginagawa niyang yun. Hindi laro yun. It's something that we do not want this country to undergo again. That has been an abused part of our constitution. Yan ay inabuso ng provision ng ating saligang batas. Hindi dapat nangyayari yan. It is an attempt to thwart the people's will and subvert sovereignty. Tsaka pangit di ba? The sovereign will of the people. Imbis na irali mo yung mga tao na magtulungan, di ba? Dahil may problema tayong marami, ganyan pa yung maririnig natin, hindi maganda, no? Okay, alright. Yan po mga kaibigan. No? Ito nga, no? SOG Buyeng Rimulya ay muling nagbabalik. At ito nga mga kaibigan, no? Isa na po siyang kalbo ngayon mga kaibigan. So ayan po, no? Hindi naman po lingid sa ating kalaman na itong si SOG Buyeng Rimulya ay ganun talaga. Mabukal po siya. Marami talaga siyang mga pahayag. Lalo na pagka simula pa po na iimbestigahan yung pong mga kaso, lalo na katulad po dito ngayon sa sinasabi po niya sa kay Congressman Pantaleon Alvarez mga kaibigan. At siyempre ito nga pong mga ginagawa po na rally, no, ng Maisog mga kaibigan. So titingnan po natin, no, itong mga pinagsasabi ni SOG Buyeng Rimulya mga kaibigan. Pero yun nga, no, base po sa atin po talagang nasubaybayan dito po kay SOG Buyeng Rimulya, talagang magaling po siya magsalita, no. Magaling po siya sa mga press con mga kaibigan. Marami na po, no, marami na pong kaso, no, na wala pong nangyayari, di ba? Yung unang-una, yung sa mga sabungeros, di ba? Ilang taon na po mga kaibigan, wala pong nangyayari na justisya, di ba? Umaasa pa po yung mga pamilya ng mga sabungeros na nawawala. Pero iwan ko po mga kaibigan, parang sa hanggang ngayon wala na pong balita, no. At doon naman po kay DG Bantag, hanggang namatay na lang po yung isang tinuturo din po na suspect, no. Ay ganun pa rin po, DG Bantag ay hindi pa rin po malalaman kung nasaan nga. Pero nung una pang pag-imbestiga ay nasa 99% na po mga kaibigan. Katulad din po sa nangyayari kay Arnie Teves, na ganoon din po ang kanyang mga pahayag. Pero hanggang ngayon si Arnie Teves ay andoon pa rin po sa bansang Timor-Leste. Iwan ko po kung itong si Arnie Teves ay mapauwi ba talaga sa ating po bansa para nga po masagot niya yung pong mga aligasyon laban po sa kanya mga kaibigan. So iwan ko lang, ano, dahil nga irang buwan din po itong si SOG Buyeng Rimulya nawawala, baka dito nga sa kanyang pagbabalik na kaiba na po ang kanya pong hitsura dahil ay isa na po siyang kalbo. Baka ay iba na po ang SOG Buyeng Rimulya ngayon mga kaibigan, no? Malay natin, di ba? Malay natin sa pagkakalbo niyang ito ay iba na rin po ang takbo ng kanyang utak mga kaibigan, di ba? So yun po ay atin pong aabangan, no? Lalong-lalo na po dito sa sinasabi po niya na ito ngang si Congressman Pantaleon Alvarez ay yun ang una po niyang tatrabahuin ngayon dahil iimbestigahan nga nila yan sa DOJ mga kaibigan. Dahil nga doon po sa isang rally sa Tagum na parang may sinasabi ata si Congressman Pantaleon Alvarez doon, no, nananawagan po na withdraw ng support ang ating AFP at mga PNP sa ating presidente mga kaibigan. So yun po, no, ang sinasabi po niya na malaking pagkakamali po ni Congressman Pantaleon Alvarez. So titingnan po natin mga kaibigan, no,
itong sinasabi po niya kung talagang mayroon pong mangyayari. Pero yun nga, ito nasabi ko nga ay baka iba na po ang SOG Boyeng Remulla ngayon dahil ito po siya ngayon ay kalbo na, no? Baka talagang pagka sinabi po niya ay mangyayari na talaga, no? Hindi katulad nung dati na hanggang pagsasalita lamang wala pong nangyayari, no? So ngayon baka mayroon na pong mangyayari, mga kaibigan. So yan po ang atin pong asahan po dito. So kayo po, mga kaibigan, ano po inyong komento po dito sa mga payag ni SOG Boyeng Remulla? Kayo ba ay umaasa na talagang mangyayari po na maparusahan itong si Congressman Alvarez, mga kaibigan, sa kanyang ginawa doon po sa rally sa Tagum na panawagan nga ng withdraw of support, no? So paki-comment na lang po dyan sa ating comment section, mga kaibigan, kung ano po inyong komento po dito. So ayan lamang po muna ang ating pong komento, mga kaibigan, sa ngayon at reaction. So muli po ako ay magpapasalamat, no, sa patuloy po ninyo na pagsuporta dito sa aking YouTube channel. At kung mahilig po kayo sa Facebook, meron din po tayong Facebook page, mga kaibigan. Paki-follow na rin po, no? At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po, mga kaibigan. At ako po muli ay magpasalamat sa lahat po, no, sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At bigyan may love shout out po sa inyong lahat, no? At palagi lamang po mag-iingat saan po tayo naroon. See you po sa next video po. God bless all us.